Napakawalang hiya po talaga ng mga DDS na ito, mga kababayan. Ito po si ate, parang binabaligtad po at pinagbibintangan si PBBM, no? Wala po tayong pinagbibintangan dito sa nangyari kay Mima Alicia. Pero ito po ay pinagbibintangan pa si PBBM. Talaga pong itinuro pa si PBBM sa nangyari kay Mima Alicia. Pakinggan po natin. Wait lang. Shout out sa lahat nung nag-vlog na tong si Mima Alicia. Hindi ko to kilala na vlogger pero kumakalat ngayon. Etong mga nagba-vlog na ang pinagbibintangan nila na pumatay ay ang mga DDS. Take note. Bago nyo tinanggap yung pagiging vlogger ni Bongbong kay Bongbong Marcos, dapat alam nyo ang consequences. Nakita nyo si Percy Lapid palang unang upo ni Bongbong Marcos, sinampulan na patayin yan. So sana naisip nyo na nung umpisa pa lang nung kampihan nyo si Bongbong Marcos. Alam nyo na dapat na yun ang pagtutunguhan nyo. Pero hindi eh. Ang inisip nyo kasi pera. Pera-pera sa bulsa nyo. Ngayon, may nangyari na naman. Dalawa ng vlogger ni Bongbong Marcos na ginawang allies. Alam nyo ba na kaya kayo ginagawa ng ganyan? Patayin nila kayo ng walang habas na pagpatay sa inyo para maipagbintang sa mga Duterte. Ganun kalala ang utak ng administrasyon ngayon. Kaya mag-ingat-ingat ka sa mga... Ito lang po yung masasabi ko, mga kababayan. Unang-una, mga DDS, paano hindi kayo paghihinalaan ng mga tao? Una, kayo yung natutuwa sa nangyari kay Mima Alicia. Tapos, after nung may nangyari kay Mima Alicia, kayo yung sunod-sunod na nagko-comment at na nagme-message sa mga vloggers na pro-admin. Kayo ang nagbabanta. Pagkatapos ng may nangyari kay Mima Alicia, kayo naman ang sumunod na nagbanta. Sunod-sunod yan, marami yan. Na-screenshot yan ng iba't ibang vloggers at pinopost nila sa kanilang mga platform. So, paano hindi kayo ang paghihinalaan dito? Again, linawin po natin, wala po tayong sinasabi na sila or ito, tong grupong ito, or yung kabilaang may kasalanan sa nangyari kay Mima Alicia. Kasi unang-una, meron pong nahuling mga suspect na may dalawang suspect na po na nahuli. Medyo nagtataka lang po ako bakit hindi pinapresenta sa media at hindi nagpa-presscon. Pero may nahuli na po. Ngayon, wala po tayong sinasabi, wala po tayong tinuturo ng mga DDS, wala tayong sinasabi na silang may pakana nito, pero sila po kasi yung natutuwa eh. Kaya pinaghihinalaan sila ng mga tao. Sila yung natutuwa, sila yung nagbabanta, sunod-sunod na pagbabanta. Walang takot kahit si Senator Risa nakaranas ng pagbabanta mula sa kanila. Tapos ngayon, babalik ta rin pa nito ni ate at si PBBM ang pagbibintangan. Idadami pa niya yung kaso ni Kaper Silapid. Mga kababayan, sa nangyari po kay Kaper Silapid, sino po ba yung suspect? Sino po ba yung nagtatago? Alam naman po natin pare-pareho, si General Bantag po ang suspect doon. Kaya nga po siya nagtago, hindi po ba? So, kanino pong tauhan or kanino pong tao si General Bantag, mga kababayan? Again, hindi pa naman siya guilty, no? Pero siya po yung sinasabing suspect at siya po yung nagtatago ngayon. So, bakit hindi ko maunawaan bakit ibinibintang kay PBBM, mga kababayan? Nakakagalit po ang pinagagawa ng mga ito. Kung yan ihaka-haka nyo lang, huwag nyo nang i-share sa publiko dahil kayo po ay nagkokondisyon sa taong bayan para paniwalaan kayo na ang may kasalanan sa nangyari kay Mima Alicia ay ang kampo ni PBBM. Wala naman kayong patunay. Idadamay nyo pa si Kaper Silapid. Ang suspect doon hindi naman tauhan ni PBBM. Grabe kayo. Ganyan kayo manira. Gumagamit kayo ng intriga at chismis. May mga ebidensya naman kami na nagpapakita na totoong kayo yung mga nagbabanta, kayo yung nananakot sa mga vloggers. Yung huling video ko, bago ito, pinakita ko sa inyo yung pananakot ni Dean Chase kay Senator Risa Ontiveros. Yung po patunay ng mga DDS po ang nananakot at marami silang ganyan na screenshot po yan. Tapos ngayon, kayo yung nakakitaan namin ng culture of violence, culture ng pananakot, babalik ta rin nyo kami kung sino-sino ituturo nyo. Diyan kayo magaling sa intriga, sa chismis, sa pagkakalat ng intriga. Dahil alam nyo, marami kayo napapaniwala. Kaya hindi po natin dapat pinapalampas ang mga ito. Dapat po sinasagot natin dahil sobra na po eh. Yung mga tao po magagalit sa mga maling tao dahil sa mga ginagawa ng mga ito na pang-iintriga. Yan po yung style nila since 2016. Intriga, intriga, intriga. Wala naman po silang pinatunayan sa korte. Ang dami nilang intriga kila Mayor Leni Robredo, kila Trillanes, kay PBBM.
Pero up to now, wala silang napatunayan sa korte, wala silang mga naipakulong, bagkos yung mga sinusuportahan nilang politiko ang nakukulong, nakakasuhan, at napapatunayan ang mga may sala, mga kababayan. So, sana po mag-isip-isip po tayo, wag po tayo basta-basta naniniwala sa mga propaganda at intriga ng mga ito. Hindi po tama yan. Yan po ay magke-create po talaga ng chaos. Kaya po dapat sinasagot natin ng mga taong ito. Maging matalino po tayo, wag po tayong pumapayag na basta lamang po tayo naniniwala nang wala pong pinapakitang patunay sa atin. At tignan po natin yung mga ebidensya at mga basihan natin. Sila po yung nagbibintang, pero yung katotohanan, saan natin nakikita yung pananakot, yung pagbabanta, at yung pagiging violente, sino yung mga nakukulong, nakakasuhan, at naaaresto, nagtatago, tumakas, at sino yung mabibitay sa Florida, USA, di ba? Sila yan. Sila yung mga nahuhuli. Sila yung nakakakitaan natin ng pagiging utak na violente at masama. Tapos ibibintang nila sa atin, napakahusay naman. Hindi na uubre ang ganyang paandar nyo mga DDS. Sobrang natuto na kami sa mga pinagagawa nyo. Kaya magsasalita kami, lalabanan namin kayo, magpo-push back kami. Salbahe ang ginagawa nyo, kasalbahihan. So mga kababayan, wag po tayo basta maniwala, wag po tayong magpapauto. Lagi po tayong humanap ng proof at basihan sa mga pinagsasabi ng mga ito. Dahil kung hindi, baka pumapagaya tayo sa kanila na madaling maniwala, madaling mauto, at baka po magluklok na naman po tayo ng mga maling tao sa gobyerno sa 2028. Wag po nating hayaang mangyari ito. Maging matalino po tayo. Salamat po sa panonood.